Lima sa pinakamaganda at murang van sa Pilipinas ngayon ay talaga namang pinipiling bilhin ng maraming customer. Hindi lang dahil sa affordable na presyo kundi sa quality, reliability at pangmatagalan. Kaya naman kung naghahanap ka ng mga sasakyang may maluwag na interior para sa mahigit 7 pasahero, ang 5 best-seller van na nasa Pilipinas ngayon ang tatalakayin natin kasama ng mga affordable na presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po mag-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Mitsubishi L300. Isa sa pinaka-practical na pang-business utility ay itong Mitsubishi L300. At para sa mga naghahanap ng matibay, maaasahan, maluwag at may katipiran na klase ng van dito sa bansa, itong L300 ang isa sa pinaka-the best na pagpipilian. Ang modelong ito ay matagal nang namamayagpag sa merkado ng Pilipinas at pangunahin sa mga pinipiling sasakyan ng mga taong naghahanap ng pampamilya, panghanap buhay at pangnegosyo na pinapagana ng kahit papano'y malakas na makina nito. Isang 2.2 liter 4N14 diesel engine, Euro 4 compliance, inline 4 at dual overhead cam at gumagamit ngayon ng turbo at intercooler para sa dagdag na lakas at maiwasan ang sobrang pag-init ng makina at upang mabawasan ang tsansang mag-overheating na nagresulta rin ng katipiran nito kumonsumo ng fuel at malakas na power output level. Kaya naman itong Mitsubishi L3 ay may maximum power output na 99 horsepower at 3,500 RPM at maximum torque na 200 Nm sa kada 3,500 RPM. Kaya nitong tumakbo sa bilis na 150 km per hour at bumuhat ng bigat na 1,085 kg. At ang fuel tank capacity nito na 55 liters ay malayo-layo din ang mararating dahil kaya nitong kumonsumo ng hanggang sa 16 km per liter. Ang L300 ay may 14-inch tubeless tires na mas matipid sa maintenance at pagdating naman sa safety measure, nilagyan itong van ng front ventilated disc at rear drum brake. Para sa malakas at mas makapit na pagpipreno, may 14-inch alloy wheels at maganda rin at pang heavy duty ang mga suspensions nito na gumagamit ng independent wishbone sa front at may kasamang coil spring, habang ang likuran naman ay may semi-elliptic lip spring para kahit heavy load ay kakayanin. Pagdating naman sa interior nito, ang L300 ay may hanggang sa 3 seating capacity na upuan sa harap at may analog gauge cluster. Gumagamit ito ng hard plastic na materyales sa dashboard panel at may steering wheel na may simpleng disenyo pero naka-power steering na. Gumagamit lang din itong van ng manual air conditioning system at may kasamang libangan gaya ng MP3, tuner, auxiliary input, USB charging at may 2 speaker. Pagdating sa mga safety features, meron itong seatbelt sa driver at passenger seat. Nilagyan na rin ito ng side impact beams, engine check warning at matibay din na rugged chassis at body structure nitong Mitsubishi L300 na nagbibigay dito ng pangkaragdagang proteksyon lalo na sa mga banggaan. Itong L300 ngayon ay nagkakahalaga sa Pilipinas mula 830,000 hanggang sa 1 million pesos. Toyota Tamaraw. Binalik ng Toyota Motor Philippines o TMP ang iconic na pangalan ng Tamaraw bilang isang utility commercial vehicle line na ginagawa ngayon sa planta ng Toyota sa Santa Rosa, Laguna. Layunin ng Tamaraw na magsilbi para sa negosyo, transportasyon at iba pang gamit para sa pang-araw-araw na pamumuhay ng marami. Ilan sa mga body configuration nitong Tamaraw ay ang utility van, drop side, aluminum cargo at iba pang customizable version na ginagawa itong mas angkop sa kahit saan mang paggagamitan. Ang Tamaraw ay gumagamit ng gasoline at diesel engine. Alinman sa mga makina nito ay parehong ikinabit sa 5-speed manual transmission, ngunit may pagkakaiba sa lakas at fuel economy. Ang 1TRFE gasoline engine na Tamaraw ay gumagawa ng 135 horsepower at 5,600 RPM at 183 Nm ng torque, habang ang naka 2GD FTB turbo diesel engine na Tamaraw ay gumagawa ng 148 horsepower at 3,400 RPM at 343 Nm ng torque. Pagdating sa exterior features, mas panalo ang exterior design ng Tamaraw kumpara sa mga flat front end ng ibang mga brand. Gumagamit rin itong sasakyan ng power steering para sa magandang maneuverability. Meron itong 2-day in audio, basic stereo setup sa lower variants at sa mga top trim level nito ay may 7-inch touchscreen display na may kasamang Apple CarPlay at Android Auto. Nilagyan nito ng LED headlamps sa mas mataas na variant at halogen naman sa ibang mga variants. Kasama ang 4-way manual adjustments para sa driver at passenger na may kasama pang manual air conditioning system.
Pagdating naman sa safety and security, ang Tamaraw ay may driver and passenger airbags at may kasama pang anti-lock braking system plus electronic brake force distribution. May 3-point seat belts din ito at gumagamit ng front disc brake at drum brake naman sa likuran. Itong Tamaraw ang pangunahing pinipili ngayon ng marami dahil sa quality ng Japanese brand, manufacturer at sa subok ng karanasan ng iconic na modelong ito mula pa nung early 90s nung una itong inilabas sa merkado ng Pilipinas. Ang Toyota Tamaraw ay may 50 liters na fuel tank capacity at kumukonsumo ng 15 km per liter sa gasoline engine habang 16 to 17 km per liter naman para sa diesel engine na tumatakbo sa bilis mula 120 hanggang 140 km per hour. Dito sa Pilipinas, ang Tamaraw ay nagkakahalaga mula sa presyo na 767,000 hanggang sa pinakamataas na variant nito na nagkakahalaga ng 1,142,000 pesos. Toyota Light Ace. Ang Toyota Light Ace ay isang entry ng brand ng light commercial vehicle segment sa Pilipinas. Ito ay isang mas maliit na platform sa Toyota Hi-Ace, ngunit maraming gamit na mapapakinabangan gaya ng pampasahero at sa pagninegosyo. Itong Toyota Light Ace ay inilunsad sa Pilipinas na may dalawang available na variant, isang pickup truck at isang panel van. Ang dalawang variant na ito ay ginawang available gamit ang 1.5 liter gasoline engine, inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina na 2NR-BE motor na nagpapadala ng 97 horsepower at 134 Nm ng torque sa pamamagitan ng 5-speed na manual transmission nito. Bagamat ganito ang klase nito ay hindi pa rin tinipid ang mga safety at security features gaya ng pagkakaroon nito ng anti-lock braking system na sinamahan ng brake assist, crash sensor, vehicle stability at marami pang iba. Para sa libangan, meron din itong CD player, mga speaker, FM and AM radio at Bluetooth connectivity. Ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 695,000 pesos. Suzuki Carry. Ang Suzuki Carry ay isang small commercial utility na may pinakamaraming pakinabang sa lineup model ng brand. Naging tanyag ito sa bansa bilang isang mas maliit at alternatibong truck na gumugulong sa kalsada ng Pilipinas. Nagtatampok ang sasakyan ng isang nababaluktot na layout na nagbibigay daan dito upang umangkop sa halos anumang pangangailangan. Ang maliit na form factor nito ay nagbibigay daan sa sasakyan na madaling makalusot sa masikip na espasyo. Ang nagpapagana sa sasakyan ay isang 1.5 liter na gasoline engine na gumagawa ng 95 horsepower at 135 Nm ng torque. Sa kabila ng maliit na sukat nito, ito ay malakas at may kakayahang magkarga ng timbang na 940 kg o kabuuan bigat na kayang dalhin. Meron itong mga suspensions na reliable gaya ng MacPherson strut sa front suspension at lip spring with coil spring sa rear suspension. Samantalang ang mga brake nito ay may kakayahang pigilan ng anumang bilis, lakas ng pag-andar ng sasakyan na ginagamitan ng ventilated disc sa front at drum brake naman sa rear. Meron nitong 5 klase ng body configuration depende sa iyong paggagamitan, habang ang makina ay nananatili sa isang 1.5 liter na ipinares sa isang 5-speed na manual transmission. Sa interior, nilagyan ng 2 upuan sa harap na para sa driver at pasahero at sinamahan ng mga connectivity gaya ng USB and auxiliary input. Ang nagbibigay buhay sa loob nito ay ang FM and AM radio na may kasamang 2 speaker para sa magandang audio. Pinapanatili ang seguridad ng sasakyan sa pamamagitan ng security features na ikinabit dito na anti-theft device at engine immobilizer. Meron itong dami ng fuel na umaabot ng 43 liters at kumukonsumo ng 16 km per liter. Nagkakahalaga sa estimated price itong Suzuki Carry mula sa 614,000 pesos hanggang sa 798,000 pesos lamang. Isuzu Travis. Isang Isuzu car manufacturer brand sa mga pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino pagdating sa sulit at practical na klase ng mga utility. Kabilang sa mga ipinamamalas ng mga sasakyang nagmumula dito ay may kalakasang umarangkada,
katipirang kumonsumo at higit sa lahat ay sobrang tibay talaga ng mga nanggagaling na sasakyan dito sa brand na to. Kagaya na lamang ng tatalakayin natin ang Isuzu Travis ay ang entry ng Isuzu Car Philippines sa light commercial vehicle segment dito sa bansa. Isa rin ito sa mga hinahangaan ngayong modelo ng marami, lalo pat napatunayan ng marami ang kahangahangang nagagawa nito sa pagde-deliver, cargo, pampasahero at partner sa negosyo ng ilan nating mga kababayan. At higit sa lahat, meron kang isang bagay na matutuklasan sa modelong ito na hindi mo makikita sa ibang mga brand competitor. Gawa ang Isuzu Travis sa bansang Indonesia at dinala sa Pilipinas para maging kabahagi ng mga mamamayang Pilipino sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. Meron kang makikita sa harapan nito na simpleng pormahan lang. Walang masyadong arte at anumang pinagkakabalahan. Meron itong dalawang malaking ilaw sa harapan na may kasamang signal light indicator, pati na rin ang clearance at parking light nito. Naka-halogen type pa ang headlamp pero maliwanag na rin naman. Isa pa sa nagpapadagdag disenyo at ganda ng harapan nito ay ang pagkakaroon ng silver accent garnish sa front bumper grille na nagbibigay rin sa modelong ito ng unique identity at pagkakakilanlan. Kasama ang nameplate na Isuzu at Travis na mismo nakadikit sa harapan nito. Pagdating naman sa side portion, makikita ang malaking sukat ng Isuzu Travis utility body. Merong 4 na standard wheel and tires na pang heavy duty at may kabuuang sukat na 195 by 55 R14. Ang Isuzu Travis ay isang business mobility vehicle, kaya kahit sa anong klaseng negosyo ay pwedeng-pwede. Kargahan mo man ito ng mabibigat ay kakayanin dahil meron itong cargo volume o bigat na kayang dalhin ng hanggang sa 1,600 kg. Bukod pa dyan, ang chassis at suspensions kasama ng brake na ikinabit sa modelong ito ay sobrang matitibay at makakapit sapagkat yan ay idinisenyo at pinag-aralang maigi ng mismong engineering manufacturer para magdala ng anumang mabibigat na gamit at dumaan sa anumang klase ng kalsada sa loob o labas man ng syudad. Kaya naman ang front suspensions nito ay naka-double wishbone habang naka-lip spring na may kasamang shock absorber at mga coil spring naman ang rear suspensions nito. Bibigay ng magandang laro o bounce sa tuwing maidadaan mo ito sa malulubak o mahahams na kalsada. At ang braking system ay lubhang makakapit para din sa malakas na preno. Once na magamit natin sa mga emergency braking na may mabigat na karga itong sasakyan ay siguradong kakapit din. Naka-ventilated disc type sa front habang naka-drum brake type naman sa rear. At meron din itong dalawang klase ng variant na pagpipilian, ang Isuzu Travis na S at ang Isuzu Travis na L variant. Ang unang makikita sa difference ng dalawang ito ay ang wheelbase size. Ang Isuzu Travis S kasi ay may mas mababang wheelbase size, kaya ang meaning ng S ay short wheelbase, habang ang Isuzu Travis L naman ay may long wheelbase na mas mahaba naman kumpara dito. Pero syempre may difference din yan pagdating sa presyo. Mas mura dyan ang S variant kumpara sa L variant. At pagdating naman sa likurang bahagi, sa mga hindi nga rin pala nakakaalam, ang Isuzu body cabin mga kaibigan ay gawa dito sa Pilipinas lamang. Dinadala itong modelo dito sa bansa mula sa Indonesia na chassis, body at ulo lang. Ayun pa rin ang masusunod kung anong platform ng cabin ang pipiliin mong ipalagay sa likod nito. Well, kung itong nasa video natin, kung ito na nga ang napili mo ay mas maganda rin naman. Dahil pwede siyang pampasahero ng mga tao, lagayan ng mga cargo at kung ano-ano pa man. Pagdating sa likuran, meron itong mga ilaw na katulad sa ilan ng pormahan. Kasama at magkakadikit ang clearance lamp, reverse lamp, signal lamp at ang stop lamp nito. Merong dalawang mahahabang upuan na para sa 16 na pasahero. 8 sa 8 mga kaibigan ang siguradong makakaupo riyan. Meron pang malapad na espasyo sa harapan na pwedeng pagkargahan ng mga gamit. Bukod pa dyan ang maganda sa modelong ito, ang rear cabin space nito ay may sarili na ring aircon system para sa ilan. Kung saan ang Isuzu Travis utility body ay binabahagian din ng matinding lamig ng body na nanggagaling sa mismong main source nito sa harapan na naka-dual aircon system na. Kaya naman mas komportable hindi lamang ang driver at katabi ng driver kundi pati ang mga pasahero na nasa likuran. Pagdating naman sa harapan, meron itong 3 seating capacity sa driver at 2 katabi ng driver. Makakapal lang upuan pero nakatela lang ang cover. Meron itong dashboard panel na fully cover, plastic gray na medyo may pagka-rubber. Kasama ang iba pang mga components na para sa libangan gaya ng mga audio sounds. May connectivity gaya ng USB at auxiliary input. Pwedeng pagsaksakan ng anumang USB port o socket upang may connect ang cellphone gadget para pag-chargean. Sama ang FM and AM radio na libangan na rin ng driver sa oras na bumababay sa malalayong biyahe upang hindi basta-bastang antukin at mas mapanatag ang loob habang nagmamaneho. Alright. At bukod pa dyan, sinamahan pa ito ng bottle and cup holder na pwede namang paglagyan ng mga inumin. Kasama ang mga console packet,
low box compartment na pwedeng paglagyan ng maliliit na gamit. Pagdating naman sa seating arrangement, pwede ring i-adjust ang seats nito depende sa comfortability. Ang iba pang interior consignment ay mapapakinabangan mo rin, kaya ng sun visor na panangga sa init at pagkasilaw sa haring araw habang nagmamaneho. Sinamahan pa ito ng power steering type na klase ng manubela, kahit papano'y very smooth ang maneuver. Dahil sa naka-hydraulic power na rin ang component ng steering type at naka-rack and pinion, kaya hindi magwiwiggle kahit maidaan mo sa malulubak na kondisyon. At pagdating naman sa makina, ang Isuzu Travis ay pinapagana ng 2.5 liter 4JA1 Blue Power diesel engine. Ito ang subok ng makina ng brand na ipinamana mula pa sa mga ninuno at nilagay ngayon sa isang truck body na gaya nito. Kaya hindi lamang sa hatawan at sa patipiran maging sa patibayan ay siguradong makasusulit ka dito. Kasi sa mga hindi nakakaalam, ang Isuzu manufacturer mga kaibigan ay kilala sa buong mundo ng iba't ibang mga bansa, lalo na kung sa makina ang pag-uusapan, dahil isa sila sa mga pinagkakatiwalaan pagdating sa engine capability mga kaibigan. Bukod pa riyan, ang makina nito ay sinamahan din na naka 4-cylinder with 16 valve at naka dual overhead camshaft. Meron itong fuel supply system na naka CRDI at mayroong emission norm compliance na Euro 4. Kaya hindi na rin maingay at mausok at eco-friendly. Sinamahan pa ito ng isang manual na transmission na may 5-speed variable gear shifting na gumagawa ng maximum output na 77 horsepower sa kada 3,900 revolution per minute, habang ang newton meter ng torque naman nito ay nasa 177 sa kada 1,800 revolution per minute. Kaya naman ang nagagawang bilis nito ay umaabot din ng hanggang sa 160 to 170 km per hour. Meron itong Isuzu Travis na fuel tank capacity na 50 liters at kumukonsumo na rin ng matipid na umaabot ng hanggang sa 14 to 15 km per liter lalo na sa highway. Meron din itong mga safety features na magagamit mo sa bawat biyahe, gaya ng seatbelt, engine check warning na nagpa-pop up sa mismong instrument meter panel at nagpapaalala kung magkakaroon man ng aberya sa loob ng makina at upang mas madala sa pinakamalapit na service center. Sinamahan pa ito ng front impact beams na kung saan nagpapatibay ng mga side at front panel nito sa oras na magkakaroon ng kolisyon o banggaan upang hindi direktang mapuruhan ng mga occupants sa loob nito. Sinamahan din ito ng mga parking sensor na kung saan tumutulong din sa maayos na pagpapark lalo na sa masisikip na parkingan. Susuportahan at aalalayan ka ng sensor na ito para makapag-park ng maayos nang walang nasasagi o nababanggaman. At ang pinakahuli mga kaibigan ay ang kabuuang sukat nito. Meron itong haba na 445 cm at lapad na 169.5 cm. Paitaas ito na 195.5 cm at may wheelbase size na 225.5 cm. At ang ground clearance naman nitong Isuzu Travis mga kaibigan ay nasa 20 cm, kaya mataas-taas na ring tingnan. Meron nitong turning radius o sukat ng kalsada na makakain mo sa oras na ikaw ay mag-U-turn na 4.5 meter lamang. Ang kabuuang bigat nito ay nasa 1,290 kg at kayang bumuhat ng hanggang sa 1,660 kg na bigat. So ibig sabihin mga kaibigan, bagay na bagay ito pang deliver at partner talaga sa negosyo na may iabot kayang presyo na 1,040,000 hanggang sa 1,111,000 pesos mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na variant nito.